Bago natin umpisahan ang ating talakayan, maaari mo bang pangunahan ang ating klase sa pananalangin, Kim? Aming Diyos na mabuti at mapagmahal, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buhay at kalakasang taglay namin ngayon. Salamat din po sa pagkakataong kami makapag-aral. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan sa mga ituturo ng aming mga guro. Nawa ay maisagawa po namin ang aming mga gawain ng buong husay at talino. Nawa ay magkaroon din po kami ng motibasyon at inspirasyon upang magampanan ang aming mga tungkulin at makayanan ang mga pagsubok na maaaring dumating. Sa iyo po kami lubos na nananalig. Amen. So, ayan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Binibining Christy Marines Felix. At ako naman si Binibining Sanchez Di Jola. Kami ang inyong magiging guro sa araw na ito. May lumiban ba sa ating klase sa araw na ito? Kung gayon, bago natin umpisahan ang ating aralin, pakipulot muna ang mga karat sa inyong mga kanaupuan at pakiayos ang inyong mga sarili para sa ating isang makabuluhang talakayan sa araw na ito. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, maaari ba kayong magbigay sa akin ng inyong mga natutuhan sa ating mga nakaraang talakayan? Sino makakapagbahagi ng natutunan niya rito? Itaas na ang inyong kamay at huwag ka nang mahiyang ibahagi ito. Ayan! Tama! Mahusay! Salamat sa mga nagbahagi ng kanilang mga natutuhan sa mga talakayan natin. Upang magising ang inyong mga diwa, inaanyayahan ko kayong lahat na tumayo at tayo may gagawin na isang masayang gawain. Gusto niyo ba yon? Kung gayon, tayong lahat ay tumayo at maghanda para sa isang nakakasaya at enjoy na gawain. Ako ay magbibigay sa inyo ng dalawang pagpipilian at kayo ay pipili sa pamamagitan ng lamang ng inyong isipan. Huwag niyong sasabihin ha? At anumang mapili ninyo ay may kalakip ito na isang kilos na kailangan niyong gawin. So, handa na ba kayo? Kung gayon, tayo ay magsimula na. Ayan! Napakagaling! Bigyan natin ng bawat grupo ng 5 bagsak. At ngayon naman, magkakaroon pa tayo ng isang gawain. Gusto niyo pa ba ng isang gawain? Kung gayon, tayo'y magsimula na. Ako ay pupulot ng inyong mga pangalan na nandito sa akbon. At kung sino man ang aking mabunot ay siyang sasagot sa pamamagitan ng mga salita na mula sa hanay A na ikokonekta siya sa mga kasing kahulugan naman nito na nasa hanay B. Ready na ba kayo? Kung gayon, tayo'y magsimula na. Ayan! Napakahusay! Na konekta nyo sa tamang mga kasing kahulugan ang mga salita na ibinigay ko sa inyo. At ngayon, alam kong handang-handa na tayo sa ating talakayan sa araw na ito. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay patungkol sa isang mabuting tao. Handa na ba kayong lahat na matuto? Handa na ba ang lahat na matuto? Kung gayon, simulan na natin, formal na simulan na natin ang ating talakayan. Hindi ko matandaan kung kailan kami nagkakilala ni Atong. Good morning, sir. Nilingap ko ang bumati sa akin.
Sagsag akong lumakad patungo sa crossing ng sangitan kung saan ako mag-aabang ng jeepney na maghahatid sa akin sa universidad na pinagtuturuan ko sa timog ng Cabanatuan City. Alas 6:30 na at alas 8 ang pasok ko. Mahigit ding isang oras lakbayin iyon bago ako makarating sa universidad. Hindi ko kilala ang mukhang nalingunan ko. Bahagyang nakangiti ang lalaki. "Good morning," sagot ko. Pinilit ko rin ang isang ngiti. Papasok na kayo, sir? Tumango ako. Nagtataka ako sapagkat hindi ko naman kilala ang lalaki. Magaspang ang mukha nito, puro uka ng bulutong. Pinaklaro ko na ang isip ko baka kilala ako. Alam ko, sa palengke ng sangitan ay maraming loko. Gusto na ang ngiti ng lalaki. Ingat kayo, sir. Thank you. Biglang gumaan ang loob ko sa lalaki. Nahusto na rin ang ngiti ko. Iyon ang unang pagkikita namin ni Atong. Sa gilid na iyon ng kalye. Nagkasalubong lamang kami, nagpalitan ng pangungusap, nagkahulihan ng loob. Mula noon, tuwing makakasalubong ko si Atong, binabati ako ng, "Good morning, sir." Malaking malaki si Atong at sa unang tingin ay kakabahan ka. Pangit siya. Tila hindi nakapag-aral. Kung hindi malinis ang kanyang pananamit, sasabihin mong maton. Kargador ho ako sa palengke. Pagtatapat nito sa akin, isang araw na saglit kong hinintuan at makipag-usap sa kanya. Kumakasya naman? Medyo, sir. Tiyaga lang. Oo nga, sir. Ngunit, nitong huli, parang limahid na ang damit ni Atong. Akala ko, dahil kargador nga siya, baka kako hindi pa nagpapalit ng damit. Pero laging marumi na ang damit ni Atong. May problema ba? Wala, sir. Ngunit mailap ang mga mata niya sa pagtitig sa akin. Ba't tila napapabayaan ng sarili mo? Umiti siya. Ala lang, sir, may ibili ng damit. Kumusta ang pamilya? Binata ako, sir. Nakangiti si Atong. Ah, sinong kasama mo sa bahay? Inang ko, sir, saka kapatid na babae na may asawa na, sir. Pero iniwan, sir, ng lalaki. Pagbibida nito. Medyo lumungkot ang mukha ni Atong. Sorry ha. Okay lang, sir. Talaga atang ganito ang buhay. Nadama ko ang kapaitang lumakit sa tinig niya. Nagbiro ako na parang gulong na minsay nasa ilalim at kung minsay nasa ibabaw naman. Mapait pa rin ang ngiti ni Atong. Sa amin, sir, laging nasa ilalim ang gulong. Pagkaraan noon, ilang araw na hindi ko nakasalubong si Atong. Kaya, hinahanap-hanap siya ng mga mata ko. Parang pinangulilahan ko ang pagbati niya sa akin ng, "Good morning, sir." Minsay sumama akong mamalengke sa misis ko sa Sangitan Market. Sabado noon at walang pasok. Habang hinihintay ko ang misis ko sa isang panig ng palengke, nagbabasa ako ng periodikong binili ko sa isang naglalakong newsboy. Sir, Bagya akong nagulantang sa aking pagbabasa. Atong, sabi ko, ikaw pala, matagal kitang hindi nakita ha. di sir nakalabas ng bahay. Nagkasakit, sir, si Inang. Kumusta na siya ngayon? Nagsisiyasat kay Atong ang mga mata ko. Nimahit ang damit niya. Hindi nasusuklay ang buhok na mahaba na. Hindi rin nawiwisikan man lamang ng tubig ang mukha. May bahid ng natuyong laway sa isang gilid ng nguso. Mahina pa, sir. Kumusta ang buhay? Sinusubukan ko nga, sir, na magkargador ko yun pero hindi ako makarelyedo. May kailangan ka ba? Itinanong ko na kay Atong. Halata kong may ibig siyang sabihin sa akin. Nakakahiya po ata, sir. Nagbantulot si Atong. Napalarawan ang pagkahiya sa mukha niya. Mahirap na makahiyan mo yan. Baka importante. Nagtawa ako
Ibig kong mapalagay ang loob ni Atong. Sir, kunting tulong sana. Inilabas ko ang 20 pesos na nasa bulsa ko. Pwede na ba ito? Nangislap sa tuwa ang mga mata ni Atong. Sir, malaki na ito. May kalahating kilong bigas at galunggong na pang-ulam na ito. Dumating na ang misis ko na natapos na sa pamimili. Ipinakilala ko ito kay Atong. Good morning, ma'am. Iyon pala ang pambati ni Atong. Matipid ang ngiti ng misis ko. Halata ko, duda siya sa ayos ni Atong. Pangit si Atong at marumi ang damit. Marungis pa ang ayos nito. Lalakad na kami, Atong, sabi ko. Salamat, sir. Habol nito nang magsimula na kaming lumakad ng misis ko. Ba't nagpasalamat sa'yo? Usisa ng misis ko. May binigay ako. Ano? Bakit? Nagulat ang misis ko. Tulong natin. Sinulyapan ko ang misis ko. Parang hindi ko siya maintindihan. Palasimba siya at nagbabasa ng Biblia. Bakit tila nagdaramot siya sa kapwa ng awa? Naunawaan ng misis ko ang aking tingin. Saan mo ba siya nakilala? Dito sa kalye, Ano? parang hindi makapaniwala ang misis ko. Dito ba kamo sa kalye? Oo, Parang ang uto-uto. sabi ng misis ko. Hindi naman, pansin ko. You're judging the book by its cover. Napabuntong hininga ang misis ko. Huwag kang masyadong magtiwala riyan. Hindi mo naman pala siya lubos na kilala. Ilang beses pa akong nahilingan ni Atong Bulutong. Ibang-iba na ang itsura niya. Namamayat, marumi, para ng taong grasa. Bakit ka nagkakaganyan? Puna ko minsan. Ibig kong pagmalasakitan si Atong. Naaawa ako sa kanya. Sir, pagtakas ko sa problema. Mahinang sagot sa akin. Nagdadrugs ka no? Pagtiyak ko. Hindi siya kumibo. Nagyuko lamang ng ulo. Saan ka kumukuha ng perang ibinibili ng drugs? Rugby, sir. Nakikihingi, sir. Takasan mo yan hanggat maaga. Sige, sir. At aabutan ko si Atong ng 5 piso o 10 piso. Kung ano ang perang mailabas ko sa aking bulsa. Habang papalayo siya, habol siya ng payo kong takasan niya ang kinabibilangguang bisyo. Ngunit lumalaon, gumagrabe ang kalagayan ni Atong. Taong grasa na talaga ang itsura niya. Naglulupasay na sa kalsada kapag langung-lango sa rugby. Pero kapag nakita ako at nakilala, ngingiti si Atong. Babati sa akin ng, "Good morning sir," kung umaga, at "Good afternoon sir," kung hapon. Tuwing makikita ko si Atong Bulutong, palagi na akong nagbibigay ng pera. Hindi ko hinihintay na manghingi pa siya sa akin. Aabutan ko na agad. "Magmerienda ka," sasabihin ko. Sir, thank you. Isasagot pagkaabot sa pera. Ngingiti. Palagay ko sa ganoong pagkakataon na lamang napapangiti si Atong. Talagang hindi ka na ba makakawala sa kinabibilangguan mo? Puna ko habang inaabutan siya ng pera. Pinipilit ko, sir, pero ito pa rin ako, sir. Di ka magdasal. Patulong ka kay Lord. Inantig ko ang puso niya. Dasal ako ng dasal, sir, noon, pero wala rin nangyari. Hindi na ako nagdasal pa, sir. Ang inang mo, kumusta? Patuloy ako sa pag-antig sa mahinang bahagi ng pagkatao ni Atong. Mabuti, sir, siya. Naglalabada sila ng kapatid ko. Di ka naaawa sa kanila? Naaawa, sir. Magbago ka, Atong. Para sa inang mo at kapatid. Nagyuko lamang ng ulo si Atong. Natuwa ako pakaraan ng ilang araw. Nakita ko si Atong. Malinis ang damit,
Makinis ang anyo. Pogi ka. Biro ko. Sir, sinunod ko ang payo ninyo. Kargador na uli ako, sir. Inabutan ko si Atong ng pera katulad ng dati ngunit tumanggi siya. Ipinakita sa akin ang perang dinukot sa bulsa ng pantalon. Mga 100 piso iyon marahil, Saka na lang, sir. sabi pa. Mula sa pinapasukan kong universidad sa Muñoz, ginabi ako ng dating sa Kabanatuan. Nagkaroon ng emergency meeting ang mga guro at kinakailangan kong dumalo. Ginabi ang meeting. Sa crossing ng Sangitan, naghintay ako ng tricycle na makapaghahatid sa amin. Kapag ganoong oras, ayoko nang maglakad pa uwi. Daraan ako sa harap ng Sangitan Market at maraming durugista roon. Ayokong makatuwaan ng mga ito. Ngunit, may 10 minuto na akong naghihintay ng tricycle, hindi pa rin ako nakasakay. Sa langit, nagbabanta pa ang ulan. Ayokong abutin pa ng ulan sapagkat lalo akong mahihirapang sumakay ng tricycle, kaya nagsimula na akong lumakad pa uwi. Naging pasagsag ang lakad ko nang malapit na ako sa Sangitan Market. Ngunit, biglang may humarang sa nilalakaran ko. 2 lalaki na sa ayos ay alam mo kaagad na hindi gagawa ng mabuti. Nagmamadali ho ata kayo. Sabi ng isa. Pauwi na ako sa bahay. Sagot ko naman. Uulan, kaya ako nagmamadali. Baka may bibigay kayo riyan, salamat. Sabad ng ikalawa. Naalala ko ang pera sa pitaka ko. Kasasahod ko. Mahigit sa 5,000 piso ang naroon. Napalunok ako. Mga pare, ala akong pera. Kita ninyo, naglalakad lang ako pauwi. Madamot ka naman, pare. Sabi ng una. Naglabas ito ng lanseta. Noong humadlang si Atong mula sa ibayo ng daan ay tumawid ito. Nakita ni Atong ang ipit kong kalagayan. Mga pare, si Atong. Buo at malakas ang boses nito. Mabait tao si sir. Kaya nga humihingi kami ng pera niya. Nakaismid ang sumagot. Baka pwede na ninyong ibalato sa akin si sir. Si Atong uli. At bakit? Galit na ang kausap ni Atong. At bago namin nalaman ni Atong ang gagawin ng lalaki, umunday na ang kamay nitong may hawak ng patalim. Napaidik si Atong, ngunit dinaklot ng malaki niyang kamay ang bisig na may hawak ng patalim na nakatarak sa kanyang dibdib. Nahugot sa katawan ni Atong ang lanseta, subalit pinipilit ang bisig ng lalaki. Nakuha ni Atong ang lanseta sa lalaki. Siya naman ang umunday ng saksak sa lalaking hindi niya binibitawan ang bisig. Nang malugmok ang lalaki, binalingan naman niya ang isa pa, ngunit mabilis na nitong pinayong ang mga paa. Mga walang hiya. Sigaw ni Atong na nagmumura. Kaya buti-buti ni sir, dinidimon na ninyo. Mga walang hiya kayo. Napabulagta na rin si Atong. Patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa saksak sa dibdib niya. Nakalapit na noon sa amin ang mga pulis na nakatalaga sa Sangitan Market. 2 tricycle ang kinuha namin ng pulis. Isinugod namin sa ospital si Atong at ang holdupper. Dead on arrival ang holdupper, si Atong naman ay nabigyan pa ng pangunang lunas, ngunit namatay rin sa emergency room pa lamang. Ibinigay kong lahat sa inang ni Atong ang perang laman ng aking pitaka. Wala na rin iyon sa akin kung hindi ako tinulungan ni Atong. Isang gabi akong nakipaglamay sa bangkay ni Atong. Nang ilibing siya, umabsent ako sa universidad at nakipaghatid sa libingan sa mga labi ni Atong. Kay Atong ko nakita at nalasap ang tunay at matapat na kaibigan. Tungkol saan ang maikling kwentong tinalakay? Magaling,
Ang maikling kwentong tinalakay ay patungkol sa isang binatang hindi marangya ang buhay ngunit may mabuting puso, sapagkat siya ang tumulong sa isang gurong nanganganib ang buhay. Ano naman ang pag-uugali na mayroon sa pangunahing tauhan? Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Tama, si Atong ang binatang madungis ngunit maaasahan sa lahat ng oras bilang isang kaibigan. Ngayon, sino naman ang may akda ng maikling kwentong ating binasa? Sino kaya yun? Ngayon naman, para sa isa pang gawain, papanggatin ko kayo sa 3 grupo. At ang bawat grupo ay kinakailang magkaroon ng pagsasadula na nagpapakita ng isang kabutihang loob ng isang kaibigan. Handa na ba kayong umarte? Handa na ba kayong ipakita ang isang natatanging mga talento nyo? Kung gayon, maaari na kayong magsimula. Ayan! Napakagaling ng inyong pagsasadula. At ngayon, tunay nga na isang katunayan na kayo ay isang magagaling na mga artista. Yan. At palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ang bolang ito ay ikot sa buong klase. At kung sino man ang mahihintuan ng bolang ito, kasabay ng musika ay siyang magbabahagi ng karanasan patungkol sa mabuting ginawa sa kanila ng itinuturing nilang kaibigan. At para naman sa ating pagtataya, basahin at sagutan ang mga ibibigay kong tanong sa inyo at ito'y sasagutan nyo sa kalahating papel. Bilugan ang tamang sagot. Good luck! Bilang inyong takdang aralin, sumulat ng sariling tula na naglalarawan sa salitang kaibigan.